Good morning guys! So ayan, papasok na tayo sa work. Today is Monday, December 8. Kung di ako nagkamali. Oras na ba? Sakto lang. Day, another life, another work. It's me again, Geneva, and welcome back to my vlog. Today's video, papasok na tayo ng work. Passenger princess tayo today kasi ihahatid tayo ni baby hanggang work. Usually natin niya lang ako hanggang metro. Since lumipat kami dito sa Jebel Ali kasi guys, out of the way na siya tuwing papasok. But now, meron siyang sakit, nakasiklib siya ngayon. Okay naman siya, kaya mahahatid niya ako. Pero syempre, hindi siya pwedeng tumayo ng matagal dahil may hilo siya. Ayun, nilalagnat siya. Malamig kasi dito ngayon sa Dubai. 7:33 na ng umaga at ang pasok ko ay 8 AM. Ayan, papakita sa inyo oras. Pasok ko ay 8 AM until 5 at nag-work ako sa may JLT dito sa Dubai. Ano yan, mga parang 15 to 10 minutes away from our house kapag by car. Kapag commute naman, 20 minutes, depende gaano ako kabilis maglakad. So anyway guys, kaya ako nag-vlog today kasi gusto ko sagutin yung mga usually nakikita kong comment dito sa vlog ko. May mga ilan na mga nanonood na nagtatanong kung paano daw ako nakahanap ng work, saan makakahanap ng work, kung pwede ba daw ako magbigay ng tips para makahanap sila ng work. Ngayon guys, sasagutin ko yan lahat. But yung magiging sagot ko ay based on experience lang. Sariling experience ko lang yun. Para sa konting kaalaman lang guys, magsi 7 years na ako nakatira dito sa UAE. Pati siya, kaming dalawa, sabay kami pumunta dito at sabay kami naganap ng trabaho. And thank God, bago matapos ang actually inabutan ng expiration yung visa ako bago ako makahanap ng work kasi medyo matagal yung first employer ko. Pero 1 month pa lang nakahanap na ako ng work and ang visa namin that time are 3 months validity. Pang second work ko na tong trabaho ko ngayon, nag-work na ako sa office. Before, nag-work ako sa sales industry. So, paano nga ba mag-apply dito sa UAE kapag dito ka na? So, ang mga ginagawa ng tao guys, pati ako, unang-una, pwede kang mag-walk-in. Ayun yung magpupunta ka sa mga mismong on the spot na mga store at magbibigay ka ng CV mo. Pangalawa is online. At pangatlo, referral. Ayan. So, ano nga ba yung pinaka-okay na applyan? For me ha, for me. For me, yung number 1 walk-in, I don't suggest that kasi usually, swertihan lang talaga dyan. Lalo na kapag magbibigay ka ng CV mo sa mga, kunyari, pupunta ka sa isang store, tapos meron dun sales lady, ibibigay mo yung CV mo or sa manager. Minsan kasi guys, ang nangyayari, minsan hindi yan nakakarating sa HR guys, mapapagod ka lang. Depende na lang kung talagang nasakto mo na kailangan talaga nila ng tao at andun na mismo yung manager na mag-i-interview sa'yo. But usually talaga guys, HR talaga yung kailangan pagbigyan ng CV at hindi naman talaga nakakarating yan madalas. Pero syempre, swertihan nga, hindi naman lahat. Hindi pinaparating sa manager or what. Yung iba kasi talaga guys, reality lang, tinatapon lang nila. Kasi nagtrabaho ako sa sales at nagbibigay sila ng CV. Kapag nasa ibang branch ako guys, walang chance na mabigay ko yun sa HR. Pero kapag nandun ako sa main branch at nandun yung HR kasama ko, nabibigay namin yung CV. But if malayo, wala guys, natatambak lang yan doon. Or else, you can ask the email address of that company na pwede kang mag-send ng CV. Pero yung ibibigay mo yung CV mo, pwede naman, why not to try, diba? Pero I don't suggest that. Next guys, na pwede kayo mag-apply ay sa online. Yes, guys, dito sa UAE, mainit talaga pag summer at talagang nakakapagod maglakad-lakad para maganap ng trabaho. Lalo na dito, guys, yung transportation, hindi basta-bastang papara ka na lang. Talagang kailangan, may pupuntahan kang isang lugar at doon ka lang pwede sumakay ng bus, ng taxi, or else naman ng train. Kailangan mo maglakad ng malayo. So, I suggest this one na mag-apply kayo sa online. Kasi guys, ang dami kong interview talaga nung nag-a-apply ako sa online. Sa online guys, promise, dito ko rin nakuha yung trabaho ko sa pagpapasa ng CV sa online, which is natanggap ako sa Indeed.com. Ilalagay ko guys lahat ng online website na alam ko na pwede kayo magpasa ng CV ninyo dito sa vlog description ko. Ayan, pwede kayo mag-apply sa Dubicel, LinkedIn,
Indeed.byte.com kung hindi ako nagkakamali. Basta guys, ilalagay ko lahat dyan. Kailangan nyo lang talaga magsipag. Magpasa kayo ng CV. Nasabi nila, gabi pa lang daw, magpasa ka na. Pero, hindi pala yun guys. Kasi, ang dami nagpapasa sa gabi. Kasi marami nagpapasa sa gabi. Ayan din yung suggestion sa akin. Madaling araw. Para daw, pag open ng email ng HR, makikita kagad yung CV mo. But, very wrong pala kasi, sa sobrang dami nagpapasa ng CV sa gabi, mas matatabunan na yung CV mo. So, ako, suggestion ko, mga 8 AM. Ayan kasi yung pasok dito ng office time. So, at least, pagpasa mo ng CV mo, kaka-open lang ng HR yung emails niya at ando dun ka sa pinakataas. Hindi yung natabunan ka na kasi ang sabi nila madaling araw daw. So, ayan lang naman is my experience, guys. At guys, ito pa sasabihin ko, tips lang. Kapag ang CV ninyo hindi na effective, ibig sabihin may mali at kailangan ninyong paltan. Kasi nangyari rin yan sa akin. Parang pasa ako ng pasa ng CV at walang tumatawag. Tapos tinry kong gawing simple. Tapos, mas maikli. Ayun, guys, tawagan ako. Napagod na ako magsalita. Malapit na ako sa work. 7:46 na, hindi ako makakapag-vlog doon. So, yun na nga, mabalik tayo sa online, guys. Ayan, pag hindi na effective ang CV mo, kailangan mo uling i-revise, palitan ng color, palitan ng picture. Ganun nata talaga. Hindi ko alam kasi effective talaga sa akin yun. At kung di ka natatawagan dahil sa pag-apply sa online, tiwala lang. Send ka lang ng send, guys. May tatawag at may tatawag sa'yo. At pangatlo naman, guys, ay yung referral. Yes, effective din yun, guys. Kapag marami kayong friends or connection or kahit hindi friends at hindi connection. Basta kailangan lang, guys, kayo, approachable kayo, makipag-friends kayo. Kailangan nyo yan para makahanap kayo ng trabaho. Usually kasi, guys, mas mabilis din talaga kapag referral kahit saan naman yan, di ba? Natin yung guys sa buhay. Ako ay suggest yan na dapat lagi kang approachable, huwag mayabang, lagi kang makipag-usap. Kahit sabihin nila na kani-kanino ka nakikipagkaibigan, okay lang. Kasi guys, mas makakatulong sa iyo yung mga bago mo pang kakilala kaysa sa mga dati mo pang kakilala. For sure, tatanungin ninyo to. Pumunta muna kami dito sa Dubai ng tourist. At itong tourist guys ay napaka-depende din. Kasi talagang struggle is real. Maswerte lang kami. May kamag-anak kami dito. Ang tita ko, andi dito yung ate ko that time. So, hindi kami nahirapan mag-adjust. Pero kung wala naman kayong pang-tour, walang tutulong sa inyo, or hindi nyo pa kaya, guys, try nyo mag-apply sa atin sa Pilipinas ng mga agency. Pwede kayo mag-apply. Na pagdating nyo dito sa UAE, tapusin nyo lang yung kontrata ninyo. Tapos, pwede na kayo mag-independent na maghanap ng bagong trabaho. Gagawin nyo lang yun na stepping stone. Pero wala pa akong alam pagdating doon. Naririnig-rinig ko lang. Kaya, talagang bago kayo sumubok, mag-research muna kayo. Magtanong-tanong muna kayo. Kasi mahirap naman yung wala tayong alam at baka tayo lalong mapahamak. So, I hope nakatulong tong vlog na to sa inyo. And masaya ako na na-share ko to sa inyo. You know, konti lang yung nanonood ng vlog ko. But okay lang, laban lang. Thankful pa rin ako kasi may mga nanonood kahit mga nasa 100 or 50 lang kayo. Okay lang yan, di ba? And masaya ako na nagbablog ako. Masaya ako na nagbi-video ako, guys. And please support me sa mga laging nanonood ng vlog ko. Subscribe and don't forget to like and share and follow me on my Instagram account, Geneva Reyes. Ay, mali pala. It's your Geneva. Ayan, Instagram account and TikTok. Ayun, malapit na tayo pumasok. 7:54 na. Ang hirap pala magsalita talaga ng dire-diretso. Nakakabulol, guys. Kaya intindihin nyo na lang yung mga pinagsasabi ko. Thank you for watching. Bye! Nakakapagod.